Sa bawat umaga ng Maynila, libu-libong Pilipino ay nagsisimula ng araw upang magtrabaho, magtaguyod ng pamilya at maghanap buhay ng marangal. Pero isang umaga noong dekada 90, isang babaeng matalino, profesional at puno ng pangarap ang hindi na nakarating sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ang kanyang pangalan, Marita Gonzaga. At ang kanyang kwento, isang trahedya na yumanig sa bansa at nag-iwan ng tanong, may hustisya pa nga ba sa mundong puno ng karahasan? Halina't ating alamin yan sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Si Marita Gonzaga ay kilala bilang isang head chemist sa isang kilalang kumpanya ng soft drinks. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, siya ay maganda, matalino at masipag. Isang babaeng halimbawa ng tagumpay sa panahong kakaunti pa lamang ang kababaihang nasa taas ng posisyon sa industriya. Sa panlabas, simple ang buhay ni Marita, isang anak, kapatid at kaibigan na may pangarap para sa kanyang pamilya. Ngunit ang lahat ng ito ay magbabago sa isang umagang hindi na niya muling nasilayan ang araw. Araw ng trabaho, tulad ng dati, maaga nang nagising si Marita. Isinabit niya sa balikat ang kanyang bag, inayos ang buhok at lumabas ng bahay na may dalang ngiti. Hindi alam na iyon na pala ang huling pagkakataong makikita siya ng kanyang pamilya ng buhay. Sa mga ulat, siya ay sapilitang isinakay, walang kalaban-laban, walang pagkakataon para sumigaw ng tulong. Ang kanyang maliliit na hakbang papunta sa trabaho ay napaltan ng marahas na paghila at ang liwanag ng umaga ay biglang nilamon ng kadiliman. Dinala siya sa isang liblib na lugar malayo sa kabiasnan kung saan ang sigaw ay hindi makakarinig. Doon, sa gitna ng kawalan ay naganap ang kababuyang hindi kayang ilarawan ng salita. Ang kanyang katawan ay pinagsamantalahan, nilapastangan at pagkatapos, brutal na iniligpit. Walang awa, walang konsensya. Isang krimen na hindi lamang kumitil ng buhay, kundi ng pangarap, dangal at kinabukasang pinaghirapan. Ayon sa mga unang nakakita, ang eksena ng krimen ay nakapangingilabot. Isang walang buhay na katawan ng isang babae na minsang puno ng pag-asa, gayoy biktima ng karumal-dumal na kasamaan. Ang kanyang kamay tila nakahawak pa sa lupa, parang humihingi ng saklolo na hindi dumating. Sa sandaling iyon, si Marita Gonzaga ay hindi na lamang isang empleyado ng kumpanya. Siya na ngayon ay simbolo ng kawalan ng katarungan, ng takot ng bawat babaeng lumalakad mag-isa sa umaga. Ngunit higit pa sa ebidensya, ang iniwan ni Marita ay isang tanong na walang kasagutan. Bakit kailangan magdusa ang mga gaya niya? Walang ginawang masama, walang ibang hangad, kundi mabuhay ng marangal. At mula sa araw na iyon, hindi lamang isang buhay ang nawala. Nagsimula rin na ang isang laban para sa hustisya, katotohanan at dignidad ng bawat babaeng Pilipina. Pagkatapos matagpuan ang katawan ni Marita Gonzaga, bumalot ang katahimikan sa lugar ng krimen. Ang mga pulis nakamasid at halos walang imik. Ang media nagsimulang magtipon at ang mga residente takot, nagtataka at nagtatanong, sino ang may kayang gumawa nito? Ayon sa mga unang ulat ng investigasyon, nakakuha ng ilang piraso ng ebidensya sa pinangyarihan ng krimen, mga hibla ng buhok, bakas ng gulong at ilang marka sa lupa na nagpapatunay na pinilit si Marita bago siya pinaslang. Ilang testigo rin ang lumutang, nagsabing may sasakyang baputik na kulay dilaw ang nakita sa lugar ng madaling araw. Ang kanilang salaysay, bagamat mahina, ay nagsisilbing paunang hakbang sa paghahanap ng mga salarin. Lumabas sa investigasyon na grupo ng kalalakihan ang posibleng sangkot, mga taong walang takot, sanay sa lakas at walang pakundangan sa batas. Sila raw ay nagkatuwaan, uminom at nang makakita ng babaeng naglalakad mag-isa, nagbago ang gabi nila mula sa kasiyahan tungo sa kasamaan.
Ginamit nila ang kanilang lakas laban sa isang babae na ang tanging dala ay pangarap at tiwala. Ngunit sa kabila ng mga ebidensya, hindi naging madali ang investigasyon. Ilang linggo ang lumipas bago na aresto ang mga pangunahing suspect, mga lalaking may koneksyon umano sa lokal na opisyal, may kakilalang abogado at may kakayahang magpalusot. Sa bansang kung saan ang pera at kapangyarihan ay may sariling batas, ang laban ng mga mahihirap at karaniwang mamamayan ay tila walang panalo. Ang pamilya ni Marita lubhang humarap sa mga korte at media sa simbahan ay humingi ng isang bagay lamang, katarungan. Araw-araw silang pumapasok sa mga hearing, hawak ang larawan ni Marita, umaasang maririnig din ang kanilang tinig. Ngunit ang proseso ay mabagal, ang mga papel nawawala, ang mga testigo biglang nananahimik. Ang katotohanan tila nilamon ng sistemang bulag at bingi. Sa mga panayam ng panahong iyon, inilarawan ng ina ni Marita ang sakit ng paghihintay. Araw-araw, para kaming pinapatay uli. Kapag nakikita ko ang mga mukha ng mga gumawa sa anak ko, naiisip ko, may puso pa ba silang natira? Mga salitang nagmarka sa bawat Pilipinong nanonood ng balita. Sa mata ng publiko, isa na naman itong kwentong malamang ay mauwi sa wala. Ngunit hindi ganoon ang pamilya ni Marita. Sa bawat araw ng paglilitis, sa bawat pagod na gabi, sa bawat dasal sa ilalim ng kandila, hindi sila tumigil. Hindi sila pumayag na mananatiling katahimikan ang sagot. Noong 1995, lumabas ang pelikulang The Marita Gonzaga Rape Slave, In God We Trust, sa direksyon ni Carlo J. Caparas. Tampok dito sina Sunshine Cruz bilang Marita at Jinggoy Estrada bilang isa sa mga pangunahing karakter. Sa pelikula, ipinakita ang kabuuan ng trahedya, ang kabangisan ng mga salarin at ang paghihirap ng pamilya sa paghabol ng hustisya. Sa panahong iyon, kilala si Caparas bilang direktor ng mga massacre films, mga pelikulang batay sa totoong krimen, madalas kontrobersyal, ngunit tumatagos sa publiko dahil sa matinding emosyon at realidad ng lipunan. Maraming nanood, marami ring umiyak, ngunit may ilan ding nagsabing ginawang aliwan ang trahedya. Subalit sa kabila nito, ang pelikula ay nagsilbing paalaala ng katotohanan na sa likod ng mga headline may totoong tao, may pamilya, may buhay na nawala. Ayon sa mga naitalang ulat, naaresto at nahatulan ang mga sospek sa krimen. Ngunit hanggang ngayon, kakaunti ang opisyal na record na makikita online. Pero sa isang tala na nakalap natin ay nahatulan ang akusado na si Elmedio Cajara sa kasong paglapastangan kay Marita dahil sa kakulangan ng digital archives ng mga lumang kaso o dahil nais na rin ng pamilya ni Marita na manahimik matapos ang mahabang paghihirap. Ang tiyak lamang sa panahong iyon, nagkaroon ng panibagong panawagan laban sa karahasan sa kababaihan, isang isyong hanggang ngayon ay patuloy pa ring ipinaglalaban. Ang kaso ni Marita Gonzaga ay hindi lamang kwento ng isang krimen. Ito ay salamin ng lipunang Pilipino kung saan ang babae, kahit profesional at marangal, ay maaari pa ring maging biktima ng sistemang walang pakialam. Ngunit ito rin ay paalaala ng lakas ng mga pamilyang hindi sumusuko. Sa kabila ng sakit, patuloy silang tumitindig, hindi para sa paghihiganti, ngunit para sa katarungan at alaala. Mahigit 3 dekada na ang lumipas, ngunit nananatili ang pangalan ni Marita Gonzaga sa alaala ng mga nakasaksi at sa kulturang popular ng bansa, kung saan siya ay naaalala sa brutal na nangyari sa kanya sa kamay ng mga halang ang kaluluwa. Para kay Marita, para sa lahat ng naging biktima ng karahasan, naway magpatuloy ang laban hanggang ang hustisya ay hindi na kailangang ipaglaban at kadalasang ikinakapit sa mga biktima. Ang kwento ni Marita Gonzaga ay magindaan sana na tayo'y mag-ingat, maging mapagmatsyag at mapaghinala sa bawat sirkumstansya dahil ang mga masasamang loob ay andyan lang, matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, alam mo na ha,